Bang sounds biblical ba? Kay ang practical man gud munay akong ano no, ang practical living munay kulang nga educate nato nga pastor. Ngano man? Example, practical. Asay nindot nga yuta, Israel or Philippines? Philippines. Di ba? Pero how come nga ang Israel naka-produce og nahimo silang agricultural? So kung practical ta ngatong yuta, kam na nato mutubo, nay mutubo. Ngano mo tanom ka tungod kay nakit-an nimo nga nay mutubo diha. So, like for example si Pastor Crispin, mundang pa siya sa iyang pagka-mekaniko. Dili nga naman practically na siya makita diha. Na siya makuha diha. So, usay kulang nato in terms of kanang gitawag practical living. Natay kanang gitawag fear of failure. Mahadlok ta tungod kay kabalo ta nga nay Ginoo mo supply nato. Nay Ginoo nga mohatag nato. Munang in terms of practical living, makulangan ta sa mga butang sa kalibutan tungod kay wala kay pagtuo nang himuon nimo na. Oo. Di ba? Salig si Ginoo. Mahadlok ta mo engage sa panginabuhi sa kalibutan kay kabalo ta nga mo supply si Lord. God will provide. Oh, God will provide. Pero actually tagaan ta og kana bang potential sa Ginoo matud pa ni Paul, tagaan tag abilidad. Kana bang even the unknown kung sulayan nato daghang magawa sa tong kinabuhi nga magamit nato practically matag adlaw sa tong kinabuhi. Wisdom na. Oh, munang daghang kayong mga tawo nga talented, gifted. Nay mga tawo nga wala kay eskwela pero nay ngunana ngano man. Nangamatay na lang, wala pa nagamit potensya. O kay mahadlok na kanang gitawag fear of failure. Like for example, sulay kuno gwali didto kanang tauha. Kabalo nga naginahanglan nagspulong sa Ginoo pero magtan-aw kasi imong kinabuhi, pero di man ako ni kaya kay murag dako to siya, gamay ko. Ano ba? Dako siya, gamay ko. Munang adre ako sa ginagmay. Dire ako mo share sa message ko dito kay kuan. So naatay sa practical munang kato si Bruce ang iyang word na practical kato iyang gigamit nanong na siya nato nga pagtulunan tungod kay ni-engage siya sa business kanang gitawag katong buy real estate ba. So motoy kung ganahan ta nga nana nga sitwasyon sa kinabuhi and then mo-engage ta bisan pag yung nga biyan sa control ay kahadlok. Dili ka mahadlok tungod kay biblically kabalo ka unsay maayo unsay dili and then na po tay wisdom sa Ginoo kung manubra diha kung kuan diha kabalo ka sobra dili na maayo i-guide ta niya na actually practical living indot siya. So, ang lima sa Timpaw o sa kuan, mampas, daga kayong craft mo, bro, anong pabili naman mo? Ang cauliflower nga, ang problema tas diamond bankot, dili control. So, di pa ko mo to ni Ariendo kung hektaryang yuta. Tamnan na kong karos, tamnan na kong sibuyas Bombay, tamnan na kong ahos, ganyan sila mo to. Nga mo to mo. Kaya karon kay dagko pa kay itong ahos, dagko kay ito ako mga karos, dahil dagko. Kita nila, kuha na kung ihapon na. Parang, are namin, cauliflower. Nagda. Especially Filipino are resistant to change. Even pastor. Kiting grace from kiawayan yung nagos karaganan. Pero kay basta kabaturan, ilabtan mo na. Anything nga truth, ilabtan mo ng Satanas. Niya nagkadaghan na po nila, daghan na kayarong ni shift of grace. Hindi na nato mapugan ng matawron. Daghan na kayong simbahan ni shift na from being legalistic to grace. Klaro mo sa Bible. Sa saon mo suon, sa danin mo kuan. Palagi, balik mo sa grasya. Balik mo sa grasya.
Nakaramido ba, Pastor? Pero dili, wala ko siya giyatulad ng simbahan. Pero katulo siya nga, wala na ka sa konteksto sa grasya, hindi na ka mga ipatayo. Oy. Ayun nga. Isa ka mo mga pastor, nagkupot mo nga ang karaan pag-iwas ng pintas nga. Kadungog mo pintas, ang hunas inyo una pag-hinulsol sa sala. Kaya mo na yung atong dadawat sukad. Dapat pag-hinulsol. Kung siya pag-hinulsol, repentance. Dili na repentance ng pag-hinulsol. Ang repentance, pag-usap sa ibong una-una. So, imong baguhon, imong una-una, dili kay harong ka maghinulsol. So, kanang word confess, o sa may meaning confess? O yan, ang saya, confessal. Kasi ang binasaya ang confessal, ang meaning sa confessal is you agree with God. That's the meaning of confess. You agree with God. So pag imong John, if you confess your sins, God is faithful to forgive us. Ano ba? How do you confess? Lord, I agree with you na napakyas ko. Lord, I agree with you na niviolate ko sa imong word. You just agree with God. Dili na everyday mo siya natag-repent. Kung everyday mo siya natag-repent, wala pagkabago atong ginabuhi. Mo na. Kaya repentance mo na yung magdala ni mo sa kabaguhan. Change your way of thinking. Latawa na. Kung sa'yo unang iwalin Jesus, repent. For the kingdom of God is At hand. hand. Natawa na sa Greek ng word nga repent nga gigamit ni Jesus. Kung sa'yo meaning anak nga repent, pag inunusal ba sa sala, dili. Ang meaning anak, usba ang imong paguna-huna. Kung sa'yo unang walin ni John the Baptist, repent. For the kingdom, naginulsol. Nagsa na yung Ginoo kay naginulsol. Nag-repent. Natawa na meaning ang word repent. Kana ng teksto sa Genesis. Change your way of thinking gihapon. Nothing about sin. Kani mo kung Biri Santo, may nakaingon na, agoy. O dito Kailangan na may magpalansang sa krus, kay Gaynulsol, kapabunal kay Gaynulsol. o dito na backslide tungod sa pastor ba kaya ang gignan yang repent your sin man. Ha? Sige, walig repent your sin. Oh, mo ang mga membro siya kasala. Di na backslide yun. Wala ni Zimba. Di Pastor gibisit. mo na backslide na Dili yun. ang min bro. Dili. Gibisita sa pastor. Brad, gano'n wala ka ni Simba. Ah. Sige, Ngayon, tiyang membro nga, kung sa pagka-pastor, wa ko'y kwarta niya, bago na kong pintal sa akong sin. Hindi mo na po kong iparipid ang sin. Ay, Ha? tag-tag ko, Brad. Wak na siya ni Simba. Backslide. Siyempre, video nga nakalapas ko sa imong pulo. Ang problema, kaya wala ka sa buto sa meaning confession. Muna nga mo ba, Pastor, tanong na rin kung naas boundary. Kaya dili man sila masayo. Aron, ato isalvis ko kuan kay Word salvage. nahulog sa pampang tong truck ato isalvis. So, nanunod tong sakayan ato isalvis. Ato pa kuha na to kay magpag pa ba? Mapuslan pa. Salvage pwede po na naon. So, that can uses ang English ba? Pero ang word sa kuan, ang word sa Greek o Hebrew, o bumuni meaning ka na, yun. Di ko nang usap. Infallible. Cannot be changed. So kung magbasa na kang English Bible, o Cebuano Bible, To iris. masala agad ka. O di ka mo
Kapoy mong tuon. Eh pala ni rong Lipen. Nya. Kausog din ang pinta. Kasi man. Siya po na. Gitrain as boysen. That's boy na ganyan. Operation of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness, that the man or woman of God may be thoroughly Equipped. furnished unto every Good work. work. Okay. Matutag sa GB Philip translation, that they may have comprehensive equipment to serve God. Comprehensive pag yun. So the Bible is our equipment, our manual, and our tool. Okay. So, number 3. The third mark of ministry that God really blesses is it's done for God's glory. Okay. Ibuhat ni ng ministry ta para si Mayas Ginoo. Dili para mamuhi ta. Okay. It is not built to promote personality. Paul wanted people to be more impressed with God rather than he wanted people to be impressed with himself. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not speak of anything except what Christ has accomplished through me. Okay. He says, God did it through me. He served in the ministry for the glory of God. So he said, therefore, I glory in Christ Jesus in my service. So muna imong buhaton. So katong gisgutan Pastor Santos ng pride, atong napasahod na rin. So this is one thing that really concerned me about superstars out there in ministry. It's very important we realize that God does things through people. Many times what happens when you start serving in ministry is that your gift start to develop in one area. They get bigger and bigger and bigger. Spiritual gifts are like muscles. The more you use them, the bigger they get. The one thing that God judges faster than anything else is pride. And the moment you become filled with pride, God takes His hand off blessing of your ministry. I'd much rather have somebody who recognizes his strength but also see his weakness. So humility is being honest about your weakness and recognizing that your strength are gift from God. So, but the fact is, you are a bundle of strength and weaknesses. You recognize your strength are from God and you work with your weaknesses at the same time. You do it all for the glory of God. Some people think Paul as an ego problem. Can you mas Paul 6 times sa Biblia, follow me as I follow Christ. So, kada statement, kada ni sa statement of pride ba? Okay? But actually, dili. Okay, he was just being honest. He was making an attempt to live for Christ. He wasn't saying he was perfect. He was saying, at least I am trying. Okay? So you need to be able to say, follow me as I follow Christ because my heart is in this direction. That's where my heart is. That's where I want to go. That's where I want to be. I'm not perfect, but that's where I want to be. So we help people in that kind of ministry. Number 4, a ministry that is effectively blessed by God is performed in God's power. Okay? So by the power of signs and wonders through the power of the Holy Spirit. Sige na ito nangikot in Zechariah, not by might nor by power, but by the Spirit of God. So, si Paul po, ningon siya rin sa Corinto, na
When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness, with great fear and trembling. My message was, and my preaching were not in wise and persuasive word, but with the demonstration of the Spirit's power. Number 5. Pastor George, ano naman, ito naman naman sa nga, ang balaang spirito na nato. Dahil dito mo siya mabiya nato. Sakto mo ng i-practice sa kasimbahanan. Nga, sakto na ba na siya, matawag ba nato na sound na sige, nagkaling tao, Holy Spirit, imbita sa Holy Spirit na ano ta nato sa may emphasis. Muna akong ingon, consciousness. Daghang Christian, daghang pastor, wala galit in consciousness. Kung unsay na nila. They are not conscious who they are, they are not conscious unsay na nila. Unang, ang kanta, dili mao. So, if you are conscious na naanin mo Holy Spirit, kano pa man kami ng Holy Spirit? Yung ano man po, na-feel mo kayo nila sa emosyon ko na ba na nilabas? Muna ni bantayan again. Kadaghanan sa revival are emotionalism. Importante sa revival, at the end, mani mo ligid-ligid ihatupag-tumpa na abay kausapan. That's the bottom line. Kadaghanan mo pang una-una sa mga tao, di si revival kung kita silang manifestation. Ay matumbang, ay makurog-kurog, gano'n na. Dili na revival. Ang revival gani, doon ay pagkabago sa kasing-kasing sa tao. That's revival. It's not about manifestation. Ano na usa kay reason nga nung ni Lilo ko sa mga revival meeting. Especially ni kung youth. So, emotionalism kayo. Pero para na Pastor, part siya sa pagkapukaw. Pero unsay kulang na to kanang process after sa revival. Una, Kay nga naman, dili muna siya sa simbahan, dili tanan pareha nato na ay mga tao din ha nagkinahanglan nato nga ma-ignite sila. Mao nang na mga programa nga sama ni ana. Kay dili man gud pwede nga pareha na nato. Pareha ang sila. bottom line, ang kausapan sa tao. Munang kanang after sa revival unsay programa nga ma-maintain ang ilang encounter. Mentoring ba? Namdos, nanganak, namdos. Sige pa anak, kining midwife. Nagikan sa midwife, ipasa ni mo og Wala siya. kining doktor, kining pediatrician. Oo. Nga mo Alaga. anang bata. Oh. Sa mga revival meeting na ay maborn na gini na, para itabangan sa Holy Spirit may bala. Ang Holy Spirit mo ay mura o midwife. Oh. So, nag-born again siya. Dapat ang pastor na po ay mamurag pediatrician. Ang galam anang bata. Anto na nga. Tubo. Tubo. Kanang gitawag parenting process ba? Ah. Muna ay Mo ito'y akong ino ni mo pas, nakatungga. Usa niya sa organ. Niya. Natumba. muna ay kulang. Dahil namakon po. Dahil iba niya po kalay. Dahil natumba na po, natumba. Bago na po. Dahil bago na po, dahil nagatumba. Wala mo ni kayo. Na pagkauman, dinabalaw na nagkwento. Ano ba lang po? Okay, wala na yung doon. Kay kapila, nagutong na tumba. Parang ka, lima ka, unom. Dayong, ningon na nga. Kasi tsakin na Kaysa itong naayo, dali, testimony nga dito tubangan. Wak mo'y ni dool. Saan din itong nagatumba dito? Black. Pero ngayon to siya nga kinsa to nga tumba dool lang to.
Ay, may po. Dining ko nga, di na kumukuyog ini. Di na kumukuyog. Gadula raman eh. Gadula rin eh. Papasok ba yan yung spirit of manipulation? Anong sistema, ha? Spirit of manipulation, mo infiltrate sa tao, pati tao katong mo dool, mag-expect na matumba. Nya kuan man kanang ang akong nabantayan nga iyang gitingog mura na magtingog og iro aw kaning Tukoy. Dili kong sa time dito mo sa time. Di po kurukungo. Anong tang? Mamandong, bulyong to. So, Bulyong din, ang galing na ron. mangayo na puguguan hanang Ang katoon na sa doon na Christ kuan. Land in Christ. Oh. Second volume Christian Living. Oh, so mamaya akong Meaning, ang resulta sa kuwan, ikinabuhin na rin niya. Oh. So, mga man ang train, ang kuwan niya kahapon, winning souls. wala pa. Wala pa. So muna akong igamit ron pastor every Sunday sa hapon. Nakoy mentoring sa mga batanon mo akong gi kuan gid nila. Pagpinta sa tayo. O nang kuan nang It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. So, it's okay to have ambition para sa mayas Ginoo. Okay? So, kung nang-mission mo, open yung laing area, o mission mo rin doon sa inyong barangay, go ahead. Basta para sa Ginoo, okay lang ang mission. Okay? Ato masanin sa lalo, if you read the book of Acts, Paul had a very clear strategy. His strategy was to go to the key cities in the Roman Empire and all the places he went. So Ephesus, Corinth, Philippi, Colossae, and all these major places were all trade centers, travel centers, crossroad in the Roman area. Sa ito pa ang gipag-una ni Pablo katong mga areas nga mga dagko. Kaya ang iyang purpose, dili haron og dagkong income ang simbahan, kundi haron mas spread out tayon ang word kay commercial center man ito daghang tawo from coming out from other locations. So haron mas spread tayon yung iuna ning mga centers. So kita sa atong ministry na po tayo murag strategy sa inyong plano. Okay? So kung may nebulos in yung area, you need to have your own plan how to do ministry. So, number 6, the ministry that is effective is supported by God's people. So, dapat na ay support ikan sa mga tao. Especially sa financial support. Okay. So, munang kamo ayaw mo kahadlok o dasi sa imin ng paghatag. Kaya kundi may maglisog-lihog ang church ng may kwarta. Sa atong notes din ko na rin, it takes money to have a ministry. It takes our money and it takes our other people's money. So you don't have to be afraid of that. When you teach people how to give, you are doing one of the greatest blessings you can do for them. Okay. So kung inyo sila tudluan o hatag, that's one of the best blessings that you can give to them. Ang among mga bata din sa una, kaedad pa ito, na city o so, natubo ko na sila Sunday school o giving. Sige ko na sila ana ang giving. Karon mga young professional na, sila mo'y nag-support sa church. Muna sulti ni
sa akong anak, katubo mo gumig giving sa Sunday school mo nang karon sa'yo na naman maghatag sa church. Okay. So, ayaw mo kahadlok o tundo sa inyong membro o giving. Sa unang gani, kada Domingo na ako'y ma-exhort o giving. Madili ako, laing leader mo exhort o giving. Dagang pastor hadlok o tudlo giving. Munang magkalisod yung ministry. Wala kay, depende mo muna sa pagtudlo. Kung imo tinadloan, dili po mao ang pamaagi, ang approach, di yun mo resist ang tao hatag. Kung masakto yung kag pagpasabot o sa o pag ganong kailangan mo hatag, hatag yun na sila. Ang tao na matudloan, kung eksakto, magkakaroon nyo ng hatag. Sa una, nagkanda kong seminar dito sa Lumbangan. Osaka session is kabahin of supporting the pastor financially. Required na po ang mga elders sa mga pastor. Okay, itong mga pastor sa i-attend dito, ako ngayon yun sila nga daday yung mga elders kay atong seminaron how to support the pastor. Ito, Sabado po itong seminar ito. Pagka Domingo, pagkatas pastoralita, ang following day, katong elder na usan ng tabong, kuyog niya. Following day, kitagaan sa 50 isitin din. Napoy duha ka elder, nga nihatag tagura ka baboy. Nga naman ang hatag, kay natudluan. Ako man yung katugdanan, ako man yung responsibilidad. Ako na Oo na, ako una na ko nipalaan, ang kusog mo reklamo o gibing katugdili mo ko. Kung manghirap ko ng tao, sige, amen, amen. So, susunod na namin yung pagkanapas, dugangin pa, dugangin pa. So, ayaw mo kato, punay mawala. Kaya punay na lang ginoon. Part na. Tinurot niya, ako ang punggung anak kay Parehan ako pas. Ang amo nga kuan tubig o kuryente. Ang problema mo po nya Pinoon, bali ko pinangkuhay karon nagait kong ibalayan ng bayad tubig kay punta na karon, kuryente punta na karon. Kalipat. Matay naaman po'y kuan pas. Naaman po'y maabot nga dili ang akong membro. Lain dili po siya kuan nga pastor kabalo ko magkalisod yung simbahan ron o yung bayan. Basta lang magkaulong di kayo kaya akong membro puros man mga kuan. Suman. Bye. Magtuon sa tana. Pero sa gibing ang make short dili ako sila nagi magsigig short. Sa una, Munang sugod pa ko karon, so sugod pa. Maabot na gyud ang panahon nga katong gipang tanom. Mahimo na gyud. ayaw expect na yun ng harvest. Oh. It will take time. Take time. Pero ayaw na dumundan. Duwa rin. Ayaw na dumundan. Sila ra. Kaya na sila, struggle ko na sila. Struggle na sa kanin ko, bakong pastor ko dili. Struggle na sila. Anak din siya pas masupod ng imong membro lalo ba Ako magulong sitwasyon dito, iyaan, maglantaw ko na siya glayang pagturunan. Nili ba? Amang ulit ta po. Soriano. So, touch ko na si Soriano og ties. Dahil ba yung iyahan ko. So ako, maglisod ko. One time nga, naging kong kuhan, kanang halaran, tulog ako, ay ang mission, like offering, like ties. Sama ko sila, ha? Kaya mingon sila, wala akong gina sila nga, kaya ito, pagsugod na ito, nang hatag ko sa mga karon wala na. So, ano sa problema na ito karon? Wala ba? Bago na, that's one area nga dapat i-overcome sa nagipaan.
Para karon pastor, karong tuiga akong gisugdan sa church. Ang tithes dali na ako. Wala akong kuan ron. Lisensya ko. Tithes offering o Tanan nga tayo si Kuhan. oh, Basta kay i-limit sa imong elders. oh. Okay sila. Kay nagamay ra man mapilay-ilay kuan. Wato na ko na. Parang tudloan ako sila. O Muna ibutan sa una-una. biblical nga kuan. Amagi. Ang tithes is percentage. Oh. It's not about the amount. Sa tuwa ta mo. Percentage. God, ang imong 10% is mga mission fund na naman. Nagpapasawwa mo na sila kasabot sa kaitutante ng hatag. Yung kadua, magkuhan sila nga dinako ba kung ato sila pasakto ng percentage ni kung ang imong 4% o 5% is just 50 pesos, okay na na. Habit na ka. Dili kay ay nanghatag mas Pastor George Kalimuta, mauna ko mga katong 20. Dili na, pare, ay mong 20 ka mas Kalimuta, parehan na. Puro na, parehan na percentage. Kung sige sabat, Namin sa ka-member nga mama na siya, nagdinig siya ng ang iyang anak di kaya naman siya sa Laing Church, and then napon siya sa States. Pag kabalo siya, kumusta yung church? Pato kapasis pa to, haligi-haligi pa to. Ngayon ako na inan, well, si Pastora, kasi kaya nag-pray sa church. Wala ko siya ni-hisgot nga, tabangin bibi, wala ko siya ni-hisgot sa iyang anak, wala ra. Prayer na me always, kailangan ko prayer every Friday, tapos be overnight, and then, wala to yung i-share sa iyang anak. Anak pagkahalin sa sakyanan sa iyang anak, nahalin 750,000. I-pray din sa iyang anak, sa iyang anak, kadwa, ilahan yung anak, nag-apos sila, kung asa nga church nila, ihatag ang tithes and offering. So, ang butang sa Ginoo sa iyang heart, sa iyang mind, atos balay mo, no? So, mo ito gitagaan niya 775,000 kay out of 750. So, natagaan niya 75. So, mo itong naliho ang church. Naliho. Pagka after na po 2 months, diyan nagisigi og na iyang tithes, which is ang iyang tithes is 31,000 every month. Kung dili niya mahatag ang kanang monthly sa ato pa matingban siya 2 months, ihatag na next month sa ikang 2 months niya 62,000. Munang halos mahuman na ang simbahan tungod anang iyang kanang sa iyang tithes and offering, which is wala kumiga pangayon niya, wala kumiga prayer ra gyud. Mura gyud ang reason, prayer ra gyud kay naagoy hikapon sa Ginoo nga tawo nga makatabang yun nato. Then what we can expect, what are you to expect? So we are just receiving the blessings and the goodness of God. So muna karon nakita mahuman-human ang church, sa naapa may mga uban na pinanganon. Pero I thank God sa mga kasing-kasing ang mga kwanpod member po sa church, because they're experiencing the blessing of God na gimaning sa Ginoo nila. Faithful po sila sa ilang tithes and offering. Bisan ginagmay nga abot nila sa mga tanom, ila mo ng lainan kay para mo ilang tithes and offering. So dina ako ko na-bless sa mga tao na nakasabot sila what is really tithes and offering. So muna experience na nila sa ilang kinabuhi. Yan. Thank you, Lord. okay? Apa? Ano yung kung ingon dito sa bus live ba? Sa pastor ko doon live sa doon. Sa ilang display, no? Kada Domingo na ko yung ma-exert ito giving. Doon sa mga naundan naman. Kaya mga giver dyan. One lang verse after the praise and worship. Just like each man should give what he has decided in his heart to give. Not the Naroy giver. nag-sort. Ang compulsion for God loves a cheerful giver. Kaya bring Kaya all kung the membro, tithes into the storehouse. wala ko di klaro rin yung klarong dato. Man, Ito si tumangitin na yung simbahan nito dako pa.
simbahan nga daghang profesional. Ya ilang ipos ilang tayo sa offering for the whole year. Kung saan ko pa for the whole year, 90,000 ra. Ya, syudad punya daghang profesional ang mga trabaho 90,000 ra for the whole year. Nagalanda ko, doon pastor. Siya pa niya mong patpas. Sa inyo pala yung income kada year. In time. 1.5 million. Sa binuha. Yan. Wala. Sa buhatan niya, pagkita ang pamagi. Damuan rin ang gigamit kanang small group. Small group ato, small group tanan ang mga prayers. So, ay sa panhuyo, nadala. Okay na lang, patay na lang ninyo. Balay-balay. Ano ang ginisura sa sarili? Korean to ano. Fox. Sige, nakaputa. Hallelujah, dalay ko kaginatak na sa kutuon Ginoo, tapos ang apelaton, pag-istot yung pulong, mulabasan salamat Ginoo, nidangat kami dapit, uban Ginoo sinutapang grasya, na kami Ginoo, sipti kanunay, sa matagutlo sa mong kinabi. Salamat Ginoo, bisan sa pagkaon, nga among perabitan, makatag ni kapis kay Kalslawas, makatag Ginoo, Kugiya sa matag usa ka nang balutong kay ko alakas bisu ka ninyo man samtang duha pa kinabuhi ay mga gihatag sa matag usa ka nang balik pitin palangin Ginoo sa imong alagad na tubago sa sumunta at adlaw lay kun ka man kun sumaya ako ibat mus Ginoo. Amen. Tapos mo ni puti sa barangay sa karon. By one. Asa? Dito.